Ngayong gabi sa reaksyon, silipin natin ang mga balita sa likod ng mga headline. Mahirap makikipagsapalaran dun. May bahay ka nga, wala ka naman makain. Anong gagawin namin dun? If they refuse to listen to reason, so wala tayong choice but to enforce the law. Bibigyan ng oportunidad yung mga nurses, hindi lamang training ngayon, kundi kukunin na sila as part of the health workforce. Natapos na kahapon ang taning ng pamahalaan para lisanin ng mga informal settler ang kanilang mga tirahan sa gilid ng 8 ilog at estero sa Metro Manila. Binalikan namin ang mga ito na sinisikap ng pamahalaan na linisin. Nagtagumpay ba sila? At kumusta naman kaya ang mga dating taga roon na nailipat na sa kanilang bagong tahanan? Hindi magandang ugaga ang barangay Salapan sa pag-iimpake ng mga gamit nila sa araw na ito. 100,000 pamilya nakatira sa estero ng Maynila ang planong ilikas ng gobyerno by 2016. Kung susundin ang plano, dapat ngayon pa lang inilipat na ang mahigit 100 pamilya na nakatira malapit sa San Juan River, tulad nga ng komunidad dito sa Salapan. Naabutan namin si Aling Sofia na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Sa una ay nag-aalinlangan daw siya dahil iniisip niya ang magiging hanap buhay niya doon sa bago niyang lilipatan. Mahirap makikipagsapalaran dun. May bahay ka nga, wala ka naman makain. Anong gagawin namin dun? Determinado ang administrasyon na ilipat na nga ang mga informal settlers sa gilid ng Pasig River, San Juan River, Tulyahan River, Manggahan Floodway sa Pasig, Maricaban Creek, at sa Tripa de Galina. If they refuse to listen to reason, so wala tayong choice but to enforce the law. Ayon kay Yusek Fernandez, ang hakbang nilang ito ay upang masolusyonan ang pagbaha dito sa Metro Manila. Related ito sa flood control measure ng Metro Manila. Kasi one of the problems sa flooding natin, yung mga waterways nakukonstrict, di ba? Lumiliit. Di ba? Pag lumiliit, then mag-overflow ang water. So what we are trying to do is re-establish, di ba, the waterways and to i-clear natin yung 3-meter easement. Ang mga taga-barangay Salapan ang ilan sa mga okupa sa relocation site sa San Jose del Monte, Bulacan. So parang itong San Juan at sa Tulyahan, parang practice, di ba? We're trying to show that it's effective and trying to make it more efficient, and then we do it with the other 6 or 8 rivers to hit 20,000 for this year. Sinamahan namin si Aling Sofia na bisitahin ang lugar na paglilipatan niya. Ito na yung bagong bahay na lilipatan namin. Excited naman kami na makalipat. Kahit pa paano, magkakaroon kami ng sariling bahay. At saka, iwas na kami sa baha. Kahit mukhang excited sa kanyang lilipatan, may duda si Aling Sofia sa kuryente at tubig ng lugar. Number 1, tubig at ilaw. May anak akong maliit. And then yung kuryente po, bali 6 to 6 yata, parang ganun. 6 ng hapon hanggang 6 ng umaga. Okay lang naman na. Paliwanag naman ni Director Victor Balba ng NHA, normal lang naman daw na sa una ay wala pang kuryente at tubig doon. Initially kasi, ang setup niyan ganyan. Paglipat mo kasi, wala ka namang na immediate na may kuryente, tubig ka. Pero nagpo-provide tayo ng mga services dito na say kailangan ng potable na tubig, meron yan. Sa kuryente naman ganun din. Kailangan nilang bayaran ng konting konsumo dito. Para sa mga ganitong gastusin, upang matulungan makapagsimula ng bagong buhay, inilaan ng gobyerno ang 18,000 pesos kada pamilyang balak i-relocate. Para sa 100,000 pamilya ay gagastos ang gobyerno ng halos 2 bilyong piso. 50 bilyong piso naman ang inilaan ng gobyerno para sa pagpapagawa ng pabahay para sa mga pamilyang ililikas.
hindi natutumbok ng gobyerno. Ano yung tunay na problema? Bahay nga ba o hanap buhay? Angal ng NGO na kadamay, ang perang ito ay mas mabuting gamitin para sa mga proyektong magbibigay ng hanap buhay. Kung ang 18,000 na yan, ipunin nila, makakapaglikha sila ng trabaho o ng industriya na papasukan na tiyak ang mga mamamayan ay hindi lang aasa sa 18,000 na yan na hindi natin alam kung hanggang saan naabutin po iyan. Pero ayon sa gobyerno, ang pagre-relocate ng mga pamilyang nakatira sa may ilog ay nangangailangan ng mas agarang aksyon at ang gagastusin para dito ay mas sulit umano. Mukhang masakit ito, but if we really analyze it, it is cheaper to do this in the long run. Every time we have a flood, the cost, the damage is 50 billion pesos. And that's just a typhoon, a big typhoon, and so on. We are going to spend 50 billion for permanent relocation to people, and then that's a one-time solution. Handa na sana ang unang batch sa mga taong ililikas mula sa barangay Salapan. Pero ang inakalang eksena ng paghahakot ng gamit ay hindi muna natuloy. Supposedly, it's August 1st. Pero yun nga parang kasi right now, ongoing pa rin ang mga meetings ng National Technical Working Group to ensure lang na magiging maayos talaga ang takbo ng walang mga hitches. Gusto natin maging maayos. At nakangiti yung mga lumilipat gusto namin. Ayaw namin ng pinupuwersa. Nakabalot man ng ngiti ang mukha ni Aling Sofia, ito'y pantakip lamang sa takot na nararamdaman, habang siya'y nabigyan ng dagdag panahon para pagnilayan ang walang katiyakang buhay na nakaabang. Ako po si Joey Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon.